Sa gabing madilim at maulan sa Baguio, si Marco ay nakahanap ng masisilungan sa isang maliit na inn. Ngunit sa gitna ng bagyo, isang kakaibang nilalang ang magpapakita at magdadala sa kanya sa isang bangungot na hindi niya malilimutan. Sa bawat kislap ng kidlat at pagugong ng hangin, mas lalong lumalalim ang kanyang takot. Alamin kung paano haharapin ni Marco ang halimaw na ito at kung paano niya susubukang bumalik sa realidad. Si Marco ay nakaupo sa kanyang kama sa isang maliit na inn sa Baguio City. Suot ang kanyang paboritong hoodie habang nanonood ng pelikula sa kanyang laptop. Sa labas, ang malakas na bagyo ay nagdudulot ng ugong ng hangin at malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi alintana ni Marco ang bagyo, abala siya sa panonood at paminsan-minsan ay tumatawa pa habang kumakain ng chichirya. Buti na lang at may masisilungan ako, sabi ni Marco sa sarili habang inaayos ang kanyang laptop. Sana matapos na rin agad itong bagyo. Habang patuloy siyang nanonood, unti-unting lumalakas ang ugong ng hangin at tila nagiging mas malakas ang bawat patak ng ulan, nagbibigay ng pahiwatig na may kakaibang mangyayari. Biglang nawalan ng kuryente ang buong inn at nagdilim ang paligid. Ang tanging ilaw na nagmumula ay ang mga kislap ng kidlat sa labas ng bintana. Tumayo si Marco at lumapit sa bintana upang tingnan ang nangyayari. Nakita niya ang mga kislap ng kuryente mula sa poste sa kalsada. Habang nakatitig sa labas, naramdaman ni Marco ang malamig na hangin na pumapasok sa maliit na siwang ng bintana. Grabe ang lamig, bulong niya sa sarili habang pinipilit isara ang bintana. Ano ba yan, brown out pa? Bulong ni Marco habang sinusubukang silipin ang labas. Napansin niya ang isang lalaki na nakahandusay sa kalsada. May tao. Nagpasya si Marco na tulungan ng lalaki sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Isinuot niya ang kanyang raincoat at lumabas, nilalabanan ang malakas na ulan at hangin habang papalapit kay Adrian. Habang papalapit si Marco kay Adrian, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng malakas na ulan, si Marco ay nakatayo sa tabi ni Adrian na balot ng putik at dugo. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa kanyang buong katawan. Kailangan kita madala sa loob, sabi ni Marco kay Adrian habang pilit na binubuhat ang lalaki. Kailangan natin ng tulong. Habang sinusuri ni Marco ang kalagayan ni Adrian, napansin niya ang isang nilalang na nakakapit sa poste ng kuryente. Ang nilalang ay kumakain ng kuryente at ang mga mata nito ay nagliliwanag habang nakatitig kay Marco. Ano yon? Bulong ni Marco sa sarili, nanginginig sa takot. Hindi totoo to. Biglang inatake ng nilalang si Marco. Hinatak siya papunta sa iba't ibang lugar mula sa kanyang nakaraan. Ngayon ay baluktot at nakakatakot. Naririnig niya ang mga sigaw at halakhak ng nilalang habang siya'y hinahatak nito. Dinala ng nilalang si Marco sa mga nakakatakot at surreal na karanasan. Nakita niya ang kanyang mga dating kapitbahay at kaibigan. Lahat ay nagbago sa mga grotesque na bersyon ng kanilang mga sarili. Anong nangyayari? Tanong ni Marco habang pilit na iniwasan ang mga kamay na tila umaabot sa kanya mula sa dilim. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Sigaw ni Marco habang pilit na lumalaban sa mga imahe sa kanyang isipan. Ang bawat karanasan ay mas masakit at nakakatakot kaysa sa nauna. Nararamdaman ni Marco ang kanyang katawan na unti-unting nawawala. Tila nagiging bahagi na siya ng bangungot na ito. Tama na, ayoko na, sigaw ni Marco, ngunit tila walang nakakarinig. Ang nilalang ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan, hinuhubaran siya ng kanyang katinuan at pisikal na anyo. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, pilit na iniisip ni Marco ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang trabaho. Pilit na kumakapit sa realidad.
Kailangan kong magising, bulong ni Marco habang pilit na kinukurot ang sarili para bumalik sa katinoan. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Ngunit sa kanyang desperasyon, may natutunan si Marco tungkol sa nilalang na ito. Matapos ang ilang araw ng pagdurusa, napagtanto ni Marco na ang nilalang ay nagpapaloko sa kanya dahil nakita niya ito. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino, bulong ni Marco. Halos hindi na makapagsalita dahil sa pagod at takot. Biglang tumigil ang nilalang. Sinuri siya ng nilalang, pagkatapos ay umalis, naglaho sa bagyo. Naiwan si Marco na nanginginig at halos hindi makapaniwala sa kanyang naranasan. Bakit ako? Tanong ni Marco sa sarili habang pilit na binabalikan ang mga nangyari. Bakit ako ang pinili niya? Naririnig niya ang katahimikan ng paligid, tila isang senyales na tapos na ang kanyang bangungot. Salamat, bulong ni Marco, halos hindi makapaniwala na ligtas na siya. Nasa kalsada na muli si Marco, katabi si Adrian na tila dumaan din sa parehong kapalaran. Parehong basang-basa at nanginginig sa takot. Nakita mo rin ba yon? Tanong ni Adrian, halos hindi makapagsalita dahil sa pagod. Oo, pero hindi na natin dapat pag-usapan, sagot ni Marco. Pilit na pinipilit na kalimutan ang kanilang naranasan. Kailangan nating magpahinga, dagdag ni Marco, habang tinutulungan si Adrian na tumayo. Punta tayo sa inn. Naglaho ang nilalang sa bagyo at nangako si Marco na hindi na ito muling babanggitin. Dala niya ang lihim ng sinaunang halimaw na nabubuhay sa takot at bagyo. Sa bawat pag-ulan at pag-ugong ng hangin, nararamdaman ni Marco ang takot na bumabalik. Ngunit pinipilit niyang kalimutan at magpatuloy sa kanyang buhay. Kailangan kong magpatuloy, bulong niya sa sarili. Pilit na hinaharap ang bagong araw. Ang kwento ni Marco ay nagtuturo sa atin na minsan, ang takot ay nagmumula sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa bawat kidlat at ugong ng hangin, baka may nilalang na nagmamasid. Paalam!